Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video ay share ko nga po sa inyo yung naging experience ko kung paano nga ba kumuha ng passport. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ano nga ba yung mga requirements needed sa pagkuha ng passport? First is your PSA. So kung wala ka pang PSA, bago ka mag-conduct ng appointment ay mag-request or kumuha ka muna. Second are the valid IDs. At ano nga ba yung mga valid IDs na yon? So meron dyang postal ID, voters ID. So sa mga students po, pwede rin po yung students ID and also yung UMID driver's license. And then kung gusto nyo pong malaman po yung complete information or yung complete requirements na kailangan, pwede nyo po siyang i-search sa Google po. So lalagay ko na rin lang po sa description box yung link. Then ang ginamit ko rin nga po palang ID po ay ito pong e-fill ID po. So pinalaminate ko po ito and then pinaserox ko po. And then yun na po yung ginamit kong ID sa pagpapasa po. And then syempre, you need original and a photocopy of your PSA and your valid ID. Paano nga ba mag-conduct ng appointment? So first po, you need to conduct an appointment sa www.passport.gov.ph. Ilalagay ko po sa description box yung link po. And also, I will make a separate video kung paano nga po ba mag-conduct ng appointment. And after nyo pong makapag-conduct ng appointment ay may marireceive po kayong email confirmation kagaya po nito. Ayan. So dito po nakalagay rin po yung appointment code, yung site, date, and time na napili po ninyo. So yung site po na napili ko ay sa DFA Manila, Asiana, noong August 2, 2024, 9 to 10 AM. So kailangan kapag nagkaroon kayo ng appointment, as early as you can ay pumunta na kayo para mas mapabilis yung pag-process ng inyong passport. And also dito rin po nakalagay yung steps and reminders na kailangan yung sundin para nga po mas mapabilis yung pagkuha nyo ng passport. Doon din po sa email confirmation na marireceive nyo ay naka-attach po doon yung receipt and then yung application form na kailangan nyo pong ipaprint sa A4 size. Sobrang strict din po nila na dadalhin nyo po doon sa site na napili niyo. And then sa mismong schedule mo ay in 15 to 30 minutes before your scheduled appointment ay kailangan nandun ka na para mas mapaaga at mapabilis yung pagpaprocess ng appointment mo. And then based sa experience ko, mga 8:50, akala ko malilate na ako. Ayun, nakarating naman ako dun sa DFA Manila. And then pagkapasok ko ay chinek lang nung guard yung mga requirements na dinala ko. And then pinapasok nila ako, pumunta daw sa second floor para ma-validate yung mga documents na kailangan ko. And also, pag-aakyat ko doon, binigyan na rin nila ako ng number. And after nilang ma-check yung documents mo, ay mag-wait ka lang na tawagin yung number mo para ma-check ulit yung mga requirements na kailangan mo. And doon nga pala sa nag-appointment ako ay nakalagay doon na wala daw courier or delivery doon sa main site, doon sa DFA Asiana. So, ang plan ko sana ay ipapapick up ko na lang, pero nung binavalidate or chinecheck yung mga requirements and documents ko, sabi nila ay pwede daw naman palang ipa-deliver. So nag-add lang ako ng 150 pesos. So in total of 1,100 yung nagastos ko sa pag-passport ko. Right after nilang ma-check yung documents and then ma-validate yung inyong mga requirements, ay papupuntahin nila kayo dun sa encoding area ba ang tawag dun. And then dun, mag-wait ka lang matawag ulit yung number mo. And then, after matawag, syempre, papaupuin ka dun sa respective area mo. And then, papacheck rin nila sa inyo kung tama ba yung mga information na nakalagay dun sa documents mo. So, kailangan matalas yung mata mo para ma-check mo kung may mali nga ba dun sa information mo. Kasi passport na ito, bawal magkamali. And then, after nilang ma-check yung kung tama nga ba yung mga information mo dun, ay pipicturean ka na nila. So, syempre, pag pumunta ka dun, kailangan ay slayable ka.
kailangan presentable ka, maayos yung grooming mo para naman maging maganda yung result mo dun sa picture mo dun sa passport. And then, yung aking passport ay hindi ko pa siya nare-receive since ang tentative date nung delivery ng passport ko ay sa August 16 pa. Dahil nga, papadeliver ko siya ay may adjustment na mangyari siguro mga August 20 pataas, marireceive ko yung passport ko. So, dahil hindi ko rin alam yung house number ko, ay pina-LBC ko na lang siya sa mall, and then malapit lang din naman ang mall dito sa amin, pupuntahan ko na lang. Ayan, and then sobrang excited na rin akong makita yung passport ko. So nag-aantay na rin lang naman akong dumating yung passport ko dito sa LBC, then pipick upin ko na lang siya. And then kagaya nga nasabi ko kanina, para kung gusto nyo mas mapabilis yung process and then yung pagkuha nyo ng passport, ay pumunta kayo ng maaga. So far, yun lang naman po ang nangyari sa pagkuha ko ng passport. Right after ko naman po kumuha ng passport, ay namasya lang po kami sa MOA. Ayan. And then, I hope na may natutunan at may nakuha kayong information sa akin, sa experience ko, para pag kayo ay kumuha ng passport, ay mas mapabilis na lang yung inyong process. And kapag gusto nyo pong manood ng ibang vlogs, feel free to go to my YouTube channel, but don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para mag-grow po tayo dito sa ating YouTube. So, thank you for watching.